Magandang araw mga kaibigan. Advertise muna ko, no? May stock tayo ngayon ng dark chocolate. Dito lang kayo mag-order. 0916-90-00997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve basis. Hindi pa ako nagninegosyo ito. Umiinom lang ako every morning ito. May konti pang natira. Napakasustansya po ito at nakakatulong sa aking magandang pangangatawan. Gusto ko lang din na tulungan ang mga cacao farmers ng Bukidnon para makabenta sa kanilang sikwati o tablia. Okay, pag-usapan natin ngayon ang video posted by Bigwas ng Aguila. Nagsalita po si retired AFP Chief of Staff and former National Security Advisor ni Tatay Digong. Sabi niya dito, "Bato, alam ko kung saan ka nagtatago." Pakinggan natin ha. Bato, alam ko kung nasaan ka. Hindi ko sasabihin. Pagkasabihin nila, accomplice din ako, katulad ni Robin Padilla. Hindi bali, wala pa naman akong kaso. Di ba, advisor ko at saka si Congressman Secretary Mike, marami ng kaso yan, kaya okay lang sa akin kung kakasuhan ako. Bato, alam ko kung nasaan ka. Hindi ko sasabihin. Pagkasabihin nila, accomplice din ako, katulad ni Robin Padilla. Hindi bali, wala pa naman akong kaso. Di ba, advisor ko at saka si Congressman Secretary Mike, marami ng kaso yan, kaya okay lang sa akin kung kakasuhan ako. Ano ba yung blue red? Bato, alam ko kung So, ito na ngayon. Kahindik-hindik, exciting part of our political history. Pangalawang pagkakataon ito, correct me if I'm wrong, ng isang senador nagtago dahil may warrant of arrest. Nauna si Senator Lacson, panahon ng Aquino administration. Ito naman ngayon, Senator Bato. So magaling si Senator Lacson nagtago. Sa mga nasagap ko lang na impormasyon is sa Hong Kong daw siya nagtago, but I'm not sure. So saan ngayon nagtatago si Bato? Sabi ng NBI director, ang makakapagsabi daw kung saan nagtatago si Bato ay si Senator Robin Padilla. So nananawagan si NBI Director Matibag na kung pwede makipagtulungan si Senator Robin para mahuli nila si Bato. Ano? Kung kayo si Senator Robin, sasabihin nyo ba kung saan nagtatago si Bato? Ito ngayon ang challenge sa administrasyong ito. Sa mga ganitong manhunt operation, kailangan mo ng intelligence. Kasi kung wala kang intelligence, hindi mo alam kung nasaan yung specific na lugar. Wala. Tingnan nyo si General Bantag. Nag-offer, I think, ilang million ba yun? 2 million lang ata eh. 2 million, payat. Walang kumagat sa 2 million na bounty ni General Bantag. Kaya walang nangyari. Hanggang ngayon, di pa nila nahanap. Si Atong Ang, 10 million. Hanggang ngayon, di pa nila nahuli. Meron pa isang police general na may warrant of arrest din, si General Domingo. Kaya lang, hindi ko alam kung may bounty. Parang wala ata. So, baka ito o opinion ko lang ito, baka darating ang panahon, mag-o-offer din sila ng reward money para sa makapagturo kung nasaan si Bato. Kasi kung walang reward money, I don't know. Kahit may reward money, kung kukunti man lang, kailangan yung hindi mo mahindian na pera.
Eh, sabi nga ni Secretary John Vic, parang gusto niyang doblehin yung reward money ni Atong Ang eh. I don't know kung natuloy. Okay, so nakikita ko, one of the largest manhunt operation in our nation's history ito. Itong paghahanap nila kay Senator Bato. Granting, kasi depende pa sa kanya eh. Granting na ang Supreme Court mag-issue ng desisyon na sasabihin na, yes, ICC warrant of arrest is valid, enforceable, hindi na kailangang dumaan sa korte. Ayan, tuloy-tuloy na yan. Kaya lang, baka naman biglang palabas ng desisyon ng Korte Suprema na hindi pa pwedeng arestuhin si Bato. Kailangan yung ICC warrant of arrest idaan nyo sa local court and let the court decide. Nako, pag ganyan ang desisyon, i-stop muna nila yung manhunt. Kasi kailangan nilang sundin ang Korte Suprema. So, granting na sabihin ng korte na, come on, sige na, arestuin nyo si Bato kasi pwede na yung ICC warrant of arrest. Ayun na. So, nasaan yan si Bato? May article na CIDG sabi nila nandito pa si Pilipinas. Yes, sa tingin ko, nandito pa rin sa Pilipinas. Kasi, kung ako si Senator Bato, knowing yung background niya, the best thing na magtago is sa area na kabisado mo. Mahirap kung sa ibang bansa. Mahirap. Maliban lang kung marami kang kontak, maraming tutulong sa iyo sa ibang bansa. Pinaka-the best sa Pilipinas at sa ang parte ng Pilipinas, ito, opinion ko lang ito, most likely nandito sa Mindanao. Kaya lang napakaluwag naman ang Mindanao. Sabi nga ng NBI director, they consider Bato as armed and dangerous. And then naniniwalang NBI na may mga tumutulong na mga grupo kay Senator Bato. And I agree. Hindi yan magpapahuli na huli ng buhay. Lalaban yan. At sigurado yan may kakampi na So, salamat po General Esperoncer sa inyong pagsasalita. Alam nyo kung nasaan ba't hindi nyo sasabihin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ora ni ang balay sa tabangan namo ugero. So napulo sila ani nga puyo, ikaunsi ang mama nga nakigpuyo lang dire sa ilang balay. So muna ni ang itsura sa ilang gipuy-an nga balay sa iyang atop nga yero. So kaulanan na gyud sila. So mo na nagidag kuon sa buslot sa ilang balay. So karon atong bisitahon ang iyang gipatindog nga bag-ong balay nga pag-atupan karon sa tabang siya ngayon. O karon mo na ni ang iyang gipatindog nga bag-ong balay nga pag-atupan. So mo na pod ni ang yero nga gitabang sa iya ha. Makatop na ni siya karon.
ug karon human na gid sa pag-atop ang ginatabang nga yeros makita nato nga nakaatop na gid sila sa ilang balay nga gipatindog. Matusun nga sa Ginoo nagtabang sa sun nga nagbalay na ko dili na ko makigpuyo sa kan inaanak ko'y balay dili na ko makigpuyo sa akong ginikanan. So pila na ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Sa katuig Isa ka tuig. So pila mo nga nagsuon nga nakigpuyo lang sa imong ginikanan? napulo Napulo mo. So isa lang ka balay inyong gipuy-an. o sa tabang nga kabalay na ko karon pang tabang di ko kabalay. Salamat sa Ginoo nga nagbalay na ko. Salamat kaayo.